Good morning. In today's homily, I will focus on the first verse of our passage for today, where Jesus told his disciples this: I have come to set the earth on fire, and how I wish it were already blazing. Grabe yung linya ni Jesus. Set the earth on fire. Ano bang ibig sabihin yan? Alam mo ho, sa English, yung salitang fire ay maraming expressions, maraming pwedeng kahulugan. Halimbawa, baptism of fire, meaning to be in an experience that is challenging and difficult. Pag sinabing fired up, I am fired up, ibig sabihin, punong-puno ka ng energy, ganadong-ganado ka. Pag sinabing add fuel to the fire, ibig sabihin yan, pinapalala mo ang sitwasyon na hindi na maganda. To worsen a situation that is already bad. Pag sinabing breathing fire, to breathe fire, humihinga ng apoy, ibig sabihin, umuusok ka na sa galit. No? Maraming kahulugan ng fire sa English expression. Ito pa, ewan ko kung alam niyo yung kahulugan nito. Playing with fire. Naglalaro ng apoy. Tingnan niyo yung katabi niyo at ituro niyo sa akin sino ang mahilig maglaro ng apoy dito. No? I think you know what that means. No? It means you are entering into a situation or engaging a situation that might cause big problems in the future. Getting into a situation where it might be very, very risky. Pero ho, sa Bible, lalo na kay Jesus at itong passage natin ngayon, ang apoy, ang fire, hindi lang apoy na literal. Ang apoy na tinutukoy dito ay ang Espiritu Santo. Fire, it refers to the Holy Spirit in this particular passage. Naalala ko tuloy yung kanta ng World Youth Day 1995. Ito yung isa sa mga popular na kinakanta ng mga delegates ng mga youth, yung Shine, Jesus Shine. Alam niyo yun? O, diba? Alam niyo yan. Shine, Jesus shine, fill this land with the Father's glory. Then listen. Blaze, Spirit blaze, set our hearts on fire. Blaze, Spirit blaze, set our hearts on fire. Ibig sabihin, ng sinabi na ito ni Jesus, ay punuin tayo ng alab, punuin ng passion, punuin ng init para sa Diyos at para sa Kanyang misyon through the Holy Spirit. Ang naalala ko rito ay yung Pentecost. Pentecost is the descent of the Holy Spirit upon the apostles. Bumaba ang Espiritu Santo sa mga dilang apoy, tongues of fire. And those tongues of fire were not meant to destroy the disciples. Pero anong naging epekto ng pagbaba ng tongues of fire o ng Espiritu Santo sa mga disipulo? Kung dati mga duwag sila, naging matatapang. Kung dati sila ay mga tahimik, naging mga bold witnesses. Kung dati nagtatago sila in the upper room for fear of the Jews, according to John's Gospel, after Pentecost, nang dinatnan sila ng Espiritu Santo, naglabasan sila sa kanilang pagtatago. Nagtatago ang mga disipulo noon sapagkat takot silang ma-identify na tagasunod ni Jesus. Kasi siguro sabi nila, kung pinatay nila si Bossing Jesus at pinako sa krus, kami mga tagasunod niya, pwede ring damputin at mapatay. So even Peter denied Jesus 3 times because he did not want to be associated with Jesus. And so the disciples were afraid. They were hiding in the upper room for fear of the Jews. Pero nang they were set ablaze by the Holy Spirit, nang bumaba ang tongues of fire, nang bumaba ang Espiritu Santo sa kanila, naging matatapang na tao sila, naglabasan sa pagtatago.
Hindi na sila natatakot na ma-identify na tagasunod ni Jesus. And even Peter stood in front of thousands of people there in Jerusalem. And he delivered a very long, passionate speech, basically telling the people, this Jesus of Nazareth, whom you killed on the cross, was raised back to life. He is the Messiah. He is our Lord. He is our Savior. See? Kaya nga daw, ang Pentecost, ang birthday ng simbahan. Kasi lumabas, iniluwal ang simbahan. Kung dati nagtatago, ngayon, lantad na lantad. They became very, very bold. Kaya siguro ang lesson para sa atin, pag sinabi ni Jesus to set the earth on fire, ay tayong lahat na bilang disipulo, maging bold in our faith, maging passionate, maging ganado sa ating pananampalataya. Wala dapat lantutay. Kaya tanungin natin ating sarili, are we still passionate? Do we still get excited every time we talk about the faith? Every time we talk about the Lord Jesus? Sabi nga ni Pope Francis, dapat daw ang mga disipulo, mga Kristiyano ay bringers of joy, the joy of the gospel, the joy of the good news. Pero sabi ni Pope Francis, kaya lang ang problema sa mga Kristiyano, hindi mo makitaan ng saya. Marami sa mga Kristiyano, laging mukhang Biyernes Santo. Walang kabuhay-buhay sa pananampalataya. Kayo ba? Ganado ba kayo sa ating pananampalataya? Hindi lahat Hindi kayo lahat ganado. Kasi minsan sa misa, tinutulugan nyo ang homily ng pari. Tinutulugan nyo. Kasi Father, nakakaantok yung paring nag-homily. Sa homily niya pa, ikot-ikot, hindi siya makalanding. Buti nga yun, nag-a-attempt mag-landing. Ang iba, nag-a-attempt mag-landing, hindi pa nakaka-take off sa homily. Kaya antok na antok kami, Father. Di ba ganoon? Minsan tinutulugan yung misa. Unang pagbasa, unang pagtulog. Pangalawang pagbasa, pangalawang pagtulog. Homily ng pare, pinakamahabang pagtulog. Kayo yan? Kayo yan. Hindi naman siguro, no? Pero sana, hindi tayo tutulog-tulog sa ating pananampalataya. Sana, hindi tayo nananamlay sa ating pagmamahal sa Diyos. Hindi tayo nananamlay sa ating tungkulin na ipalaganap si Jesus at ang kanyang mabuting balita. Sana lagi tayong ganado sa ating pananampalataya. Ang malaking hamon sa mga parents ay, do you bring your children to the church? Do you bring your children to Mass? Malaking hamon ho yan. Tinitinan ko yung crowd ngayon, no? Majority of you ay siguro 30 and above. Sino yung 30? 30s? Wala? 40s? Yun. Meron na. 50s? Dumami. 60s? Umamin kayo. Mas dumadami. 30 ko konti. 40s may mga nag-grace. 50s dumami. Lalo sa 60s dumami. Sino dito yung 20 years old and below? Taas ang kamay. Meron ilan. Pero kukunti. Kukunti. Ito isang malaking hamon. Sabi ni Jesus, set the earth on fire. As parents in your own home, do you become instrument of the Lord to set your children on fire with their faith? Do you bring them to Mass? Do you bring them to the faith? Do you bring them to the Lord Jesus? Tandaan natin, sabi ni Jesus, I have come to set the earth on fire. Mag-alab tayo sa pananampalataya.
Ibig sabihin yan, be passionate sa pagmamahal. Be passionate sa awa. Be passionate sa pagtulong. Be passionate sa pagpapatawad. Be passionate sa kabutihan. Be passionate sa kabaitan. Be passionate sa mga fellowship natin. Lahat ng tungkol sa Diyos, gawin natin with fire. Kaya salamat sa mga PPCRB volunteers. No? Yung trabaho nyo last election, that is one example of becoming passionate with our faith. That when we have a love for God, we have a love for our country by participating in the election process sa pagiging PPCRB. No? Muli, palakpakan natin itong mga PPCRB volunteers. No? Salamat. Kaya balik tayo sa homily. Ang tanong, nanlalamig ba ang puso mo sa Diyos? O yan ba'y nag-aalab para sa Kanya at sa Kanyang misyon? Blaze, Spirit blaze. May our prayer today be this one, just one sentence. Lord, set our hearts on fire. Amen.